Welcome to Donmar TV News Channel. I was asked na, the president would like to meet with you and grabe, very humbling po. Napakalaking honor po yun. Heritage as a single mom, as somebody na talagang walang no affiliate to whatever talaga. I feel very humbled, and yun nga, it could happen to anyone. It could. And yun yung talagang pagmahal mo lang talaga ng maayos ang Pilipinas, aabot ka talaga sa Malacanang. Anybody is welcome. Anybody. I feel that now. Alam ko na now yan. Kasi, when na-meet ko siya, yun nga yung sinabi ko kagabi, makikita mo talaga po yung difference, no? Ng public servant at ng politiko. Kasi, iba sir, no? Kasi, you know this because yung politiko kasi alam mo na may kailangan siya sa'yo. Pag kinausap ka niya, may kailangan siya sa'yo. Pero ang kagandahan kasi po na nakikipag-usap ka ng public servant, na-realize ko na talaga ngayon na he is the type of person na alam mo presidente na siya ng Pilipinas, pero alam mo yung bungad ko talaga sa kanya. Sabi ko talaga, sir, paano po kita matutulungan? Ako po talaga yung nagsabi. Yung parang sabi ko pa, na-realize ko, hindi pala ako army. Ano pa ba talaga itutulong sa presidente ng Pilipinas? Yun po, kasi ganun siya na klase. Ganun yung you want to help him. You want to help him. You want to be in unity. So ano yung naging sagot sa'yo, ma'am, ni President? Na-shock din siya. Honestly, na-shock din siya. Bisaya kasi yung presidente natin. Sabi niya, nindot man di ay ni. Tabang man di ay ni siya sa ato. Ganun siya, parang na-shock siya na kasi yun talaga yung nabungad ko. Ako, nagdala, di ba yung tipong, that's it. Kumbaga, that was my moment. That was my, I did not wait for it, but that was the very first thing I said to the president. Sir, ano po ang maitutulong ko? Yes. At doon ko na-realize, ang kapal naman pala ng mukha. Sabi sa presidente kung ano yung itutulong ko. That's it And I want more Filipinos to say that to our government. I want more Filipinos na magsabi sa inyo, lalo na sa inyo, servicemen and women, na paano kami makatulong, paano kami makiisa. Siyempre, at kami naman na mga AFPs, talagang na-appreciate namin ng sobra. Kasi yung time na pinapanood pa lang namin talaga yung mga TikToks nyo, kung paano nyo i-raise, yung mga kasundaluhan at kapulisan. Kasi kami hindi namin yun magagawa sa sarili namin Hindi rin po. Kung galing kasi po sa inyo, it's self-serving Kung galing sa mga pamilya nyo, given. Kasi pamilya Yes. Pero alam mo ma'am, nag-start po talaga yan with women empowerment. Nag-start po yan dyan. Siyempre, hindi ko naman po alam dati na ang kababaihan pala natin ay talagang hindi lamang tanggap, kundi talagang binibigyan ng oportunidad na kasama kumbaga hindi tinitingnan yung gender, no? Binibigyan tayo ng equal opportunity. So that's what I learned from my friend when I lived with her. And dun ko na-realize. And ito pa gusto ko lang tong i-share din because of her also. Alam niyo ba that it was only President Duterte who signed an order for our servicemen and women na pag ang dalawa pala kayo na mag-asawa, na may anak kayo, hindi pala pwedeng lumayo yung isang parent. Yes. Hindi alam yan ng karamihan na hindi army family. And 'di ba? Sabihin niyo misogynistic siya, sabihin niyo ganyan siya, sabihin niyo but he is the only president who thought of that. Yes. And 'di ba ang laki niyan, ma'am, 'di ba, na kung para sa ating servicemen and women na syempre kahit man mahal na mahal mo, unahin mo talaga yung bandila, pero may pamilya ka pa rin. So the fact na naisip yan ng presidente natin, and I didn't even know that. Nalaman ko yan actually a day before ko siya imi-meet. Kasi sabi niya, alam mo ba, Jam, that's what President Duterte did for us. Na hindi lamang sa but he thought of the family. He thought of us na hindi pwedeng ilayo ako bilang nanay. Kasi kami, we're best friends and our children are the same age, almost the same age. So yun. That's another thing, 'di ba? The things ba na surprising ba? Kasi he doesn't talk about it, 'di ba? Hindi yun yung kagandahan din ng gobyerno natin Hindi tayo puro paepal. Ginagawa lang talaga natin yung dapat nating gawin, and yun lang siguro yung role ko
pag-usapan yon. Yung para, di ba, para ako na magdala, ako na bahalang tsumika sa mga katropa natin, no? Kung ano yung pinagagawa nyo. Kasi, totoo yun. At napakalaking tulong yan, ma'am, na yung ginagawa nyo sa AFP at sa gobyerno. No problem. Kasi, yun nga, sinasabi natin na hindi ka DDS talaga. No. Pero ang laki ng itinulong mo sa gobyerno kung paano mo iniaangat yung gobyerno sa mga bumabatikos. Hindi, kasi ganito lang naman yan, sir, eh. Kung ikaw ba, sa trabaho mo, napaka-stress mo na. Napakahirap. May pandemic pa. Iniisip mo pa yung pamilya mo. Kung may karupukan ka pa sa relationship mo, madadamay pa ang trabaho mo. Pero di ba, the least we can do is cheer. Di ba? Ang liit eh. Ang liit na lang ng role. Kaya ngayon yung sabi ko kung kaya ko talaga na mag-travel sa buong Pilipinas, mula katululuhan talaga ng Batanes, papunta talaga ng kalagitnaan talaga ng Tawi-Tawi, at Pag-asa Island pa, yun yung request ko. Not to just talk to our troops, na mapuntahan sila, yung mapasalamatan sila. Kasi isipin mo ha, ma'am at sir, ito talaga yung medyo na ano ako ng konti when I went to Magpet Cotabato. Nag-thank you ako sa AFP doon. Sabi ko talaga sa 72nd IB, sabi ko, mga sir, salamat po sa trabaho ninyo. I mean, it's a thank you. Napaka-basic. 'Di ba? Kahit humingi ka ng tubig, magta-thank you ka, 'di ba? Paano pa kaya sa mga tao that takes care of you? Tapos alam mo, sagot sa akin, sabi niyo, ma'am, huwag ka muna mag-thank you kasi hindi pa naman ako magre-retire. So, di ba parang, alam mo, ang sakit. Yung sabi ko, No. Kung may papausuhin ako, it's that we need to be grateful. We need to be grateful for the people that help us even when we are asleep. Yes. We need to be grateful for the people that take care of us even if hindi natin alam and even if hindi natin sila kilala. And yun lang po yung siguro in a way na I do things like this. I meet with you. I talk with you. Para, alam nyo ba na, kasi kumbaga, kasi naman, ma'am, gano'n naman talaga yung mga kasundaluhan na, yan nga, maglilingkod lang talaga kami at maglilingkod. Yes, and it's a thankless job. Yes. And thankless po yun. Kaya sabi ko nga na thankless na nga yung trabaho nyo, it doesn't mean that you also deserve to be insulted. Yun din naman eh. Kumbaga, walang perpekto. Ako ang pinakaunang kalaban sa mga taong may gagawing mali, but at the same time, ayoko din po kasi mag-ingay para sa wala. Yes. Alam niyo yon, yung if I am given a chance to speak, I'd like to speak for the goodness. I'd like to speak to inspire more people to be better, no? Kaya yun yung sinasabi ko na sa gobyerno natin, cheer natin sila. Correct. Oo. Kung gusto mong magreklamo against the government, mag-isip ka muna. Mag-isip ka muna kung talaga bang may solusyon ba ito talaga. Yun lang po yung gusto kong i-ano. And isipin nyo rin ba na sa pagpo-post ninyo, may mga audience kayo ba na, for example, army families or people who work in government na, di ba, parang mangiinsulto ka, iniinsulto mo yung president, but you don't know that you are insulting them because they are in the same government. And that's what I'm also saying sa mga tao din na nakakabasa ng Negatron ba sa social media. Huwag nyong pansinin. I-block, i-delete nyo yan. Huwag nyong bigyan ng oras. Tingnan nyo mo, stroke yan. Tignan mo, that's why talagang mas dumadami yung nakakakilala sa akin. Bakit? Kasi sa dinami-dami na ginagawa nilang paninira sa akin at binablock ko sila, puro lang good ang pumapasok sa akin. At mas nakikilala ko, tingnan mo sino ngayon yung mukhang tanga. Diba? Because when they come to me, kasi ang dami talaga nagtatanong, ma'am, na, ba't sila galit sa'yo? Ano bang mali na sa sinabi mo? Ano bang, wala ka namang ininsulto na hindi ka rin ininsulto nung una, o wala ka namang sinasabi na mali. So, yun. Kaya sinasabi ko, salamat din sa mga bashers, mga haters. Thank you! God bless you. Yan nga sana yung susunod ko tatanong kung ano yung masasabi nyo sa inyong mga bashers. Yun, guys, oh my gosh, dahil sa inyo talaga nakilala ako ng presidente at dahil sa inyo talaga, sinabi talaga ng presidente sa akin na, alam mo yon, yung talagang nagkaroon ako ng, hindi pala, ako pala yung nagsabi. Ako yung nagsabi, inisahan ko kayong lahat. Kasi sa paninira nyo sa kanya, sa pag-iinsulto nyo sa kanya, naisahan ko kayong lahat. Yung bakit? Sa mukha niya, narinig niya galing sa akin, I told him, I believe in you, sir. Panis kayong lahat. Sorry, guys. As in, I brought that. Yun talaga yung sinabi ko talaga, sir, I believe in you and what you do for our government. Thank you, sir. Thank you po na kahit hindi mo sinasadya, you're just doing your job. You saved my son.
Yung anak ko rin. Totoo. There is a history behind that eh. And yun yung sinabi ko sa kanya. So naisahan ko kayo, ngawa-ngawa lang kayo sa social media, but ako sa mismong mukha ng presidente ko sinabi, I believe in you. Ganito kami kalapit. 1 meter. Pero sabi ko, I believe in you, sir. And thank you. And that's the highest honor, no? That's the highest honor of art. Para sa akin, that's the highlight. Sobrang bihirang mangyari talaga nun, Yes, ma'am. Diba? Yes, talaga. Kaya, Presidente ng Pilipinas yung mismo magpapatawag sa'yo. Yes. And grabe Sobrang talaga. nakaka-overwhelm lang. Actually, ma'am, sa totoo lang, 5 a.m. po ako natulog ng day after. Kasi hindi, alam mo yung hindi, ewan ko sir pero siguro sa inyo it's normal to you because you do this for the country. You know, normal sa inyo that the president always tells you that you're doing a good job and cheering you on. Pero iba kasi for me, na, di ba sir, yung napakaliit ko lang eh. Kumbaga, isang simpleng tao ka na ikaw pa yung pinatawag. Yes, and the president really, he had an address and he really, you know, it was just supposed to be just a photo and it became an entire, di ba? So, and that chance, Filipino dream, ay yung sinasabi nila, yung sinasabi ng American dream, wala, may Filipino dream po. Alam mo yung Filipino dream? Ang Filipino dream ay ang karaniwang Pilipino ay makakatungtong sa Malacanang dahil may ginawa siyang tama. Kaya yan. Example ako niyan. That's the Filipino dream. Naaahon tayo sa kahirapan man natin sa buhay sa pagsisikap natin.